Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 29. Ang ebanghelyong ito ay tungkol kay Haring Herodes na noong nababalitaan niya na ang pagiging bantog ni Hesukristo, siya ay natakot sapagkat inakala niya na siya o si Jesus ay si Juan Bautista na kanyang pinapatay at pinapugutan ng ulo. Kaya nga, isinalaysay sa ebanghelyong ito, ano ba ang nangyari? Sabi rito, sa isip ni Herodes, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo, ngunit muli siyang nabuhay. Sapagkat si Herodes ay nasaktan noong sinabi ni Juan Bautista ang kanyang kasalanan na siya ay nakikiapid sa asawa ng kanyang kapatid at ang babae ay si Herodias. Kaya nga si Herodias ay nagtanim ng galit na puot kay Juan Bautista. Samantalang si Herodes ay totoo namang nagugustuhang pakinggan ang salita ng propeta. Kaya nga ipinahuli niya na lamang at ipinakulong muna ang taga-bautismo, si Juan Bautista. Ngunit isang araw, nagkaroon ng malaking pagdiriwang doon sa kanyang palasyo sapagkat ayon ay kanyang kaarawan. Napakaraming handa. Tag-anyaya siya ng mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. At sila ay nagsasaya at noon naman ay pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsimulang magsayaw. Sa pagsasayaw na ito, labis na naakit at nasiyahan si Herodes at maaaring sa espiritu ng sobra-sobrang kaligayahan, sa espiritu ng alak na sabi niya, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Yung batang babae hindi alam ang kanyang hihingin ay pumunta sa kanyang ina upang itanong ano ang dapat hilingin. Dahil galit ang kanyang inang si Herodias kay Juan Bautista, sinabi nito, hingin mo ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Kaya nung bumalik ang dalaga, ayon ang sinabi sa hari. Labis na nalungkot si Herodes, subalit nasabi na niya, nakapagsumpa na siya at narinig ng maraming mga panauhin, kaya hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaya agad niyang iniutos sa kawal na pugutan si Juan Bautista at ang dali ng ulo sa harapan nila. Ang katauhan ni Herodes ay isang larawan ng isang taong may multo ng nakaraan. Ang ibig sabihin, isang pangyayari, isang kamalian o isang kasalanan nangyari noong nakaraan, ngunit hanggang ngayon, siya ay tinutuligsa pa rin. Siya ay hinahabol pa rin. Siya ay tinatakot pa rin. Kaya nga bagamat wala na si Juan Bautista at si Jesus na ang nagpapahayag ng mabuting balita, andun pa rin sa nakaraan ang isip ni Herodes. Andun pa rin ang takot sa kanyang kalooban sa nakaraang kanyang nagawa noong pinapugutan at pinapatay niya si Juan Bautista. At kadalasan, tayong mga tao ay may ganitong multo ng nakaraan. Maraming nangyari sa ating nakalipas na buhay, nakalipas na kasaysayan, na hanggang ngayon ay hinahabol tayo. Tinutulugsa, maaring ayaw bigyan ng kapayapaan ang ating konsensya at pinapakabog ang ating mga kalooban. At ano ba ang nangyari? Bakit bumagsak sa ganoong kalagayan si Herodes? Sapagkat siya ay naakit sa pagsasayaw ng isang maalindog na babae. At kadalasan, ang mga pangyayaring
kamalian sa ating buhay ay dahil tayo ay natukso sa pagsasayaw o alindog ng daigdig. Iba't ibang bagay, iba't ibang kumikislap at kumikinang na tukso ng mundo ang binabagsakan ng tao. At dahil doon ay mas lumalalim pa ang kasalanan. At ang totoong kasalanan na nangyari kay Herodes ay pinapugutan niya ng ulo ang propeta. Isang propeta na naglalagay sa kanya sa katotohanan. Isang propeta na nagsasalita sa kanya ng katotohanan. Isang propeta sa gisag ng hindi matapos-tapos na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. At ayun ang nangyari kay Herodes. Pinutol niya ang ulo ng propeta, pinutol niya ang pagsasalita ng Diyos sa kanya. Kaya hanggang ngayon, sa ebanghelyong ito, siya ay balot ng takot, hinahabol ng multo ng nakaraan. At ganun din ang nangyayari sa atin. Sa tuwing tayo ay maaakit ng sayaw ng mundo, maaari nating pahintuin o patigilin ang mga propetang nagsasalita sa atin ng katotohanan. Maaari nating putulin at patigilin ang pagdating ng salita ng Diyos sa ating buhay. At kapag ang tao ay walang salita ng Diyos, walang propetang nagdadala ng mabuting balita, ang tao ay mabubuhay sa isang kasaysayan na tanging ang daigdig lamang ang nagbibigay ng interpretasyon. Sa madaling salita, walang interpretasyon ng kanyang buhay, at kapag walang interpretasyon ng kanyang buhay, ito ay walang kahulugan. Samantalang ang isang taong nakikinig sa propeta, nakikinig sa salita ng Diyos, totoo, hindi madali ang buhay sa mundong ito. Totoo, may mga pagsubok, may mga krus na pinapasan, problema, suliranin, krisis na dapat harapin. Ngunit ang taong tumatanggap ng salita ng Diyos ay may liwanag at interpretasyon na galing sa kalangitan. Pagkaiba ang isang taong walang naririnig na salita ng Diyos sa taong may tinatanggap na salita ng Diyos. Maaring pareho silang magkakasakit, ngunit ang taong may salita ng Diyos ay mapayapa sa kanyang pagkakasakit. Maaring parehas silang dukha, ngunit ang taong may salita ng Diyos ay nauunawaan kung bakit siya dukha. Isang taong may propeta, may pinapakinggang propeta, tumatanggap ng salita ng Diyos. Kaya sa araw na ito, pasalamatan natin ang mga taong isinusugo ng Diyos sa ating buhay, na naglalagay sa atin sa katotohanan, sinasabi sa atin ang katotohanan, ngunit higit sa lahat, ipinahahayag sa atin ang salita ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.